Good afternoon guys. Bagong ligo lang ako. Mamaya na ako magsusuklay. Gumawa ulit ako ng video para i-share ang experience ko. Grabe guys, one day lang ako nakihalubilo sa relatives ko, which is yung relatives ko is hindi pa sila Christians or wala pa silang relationship kay God. So, Christmas celebration namin sa Lopez, ginanap. Ang nangyari kasi wala naman talaga akong plan sana na sumama sa kanila dahil parang ayaw din ng asawa ko na sumama ako or mag-join. Kaso yung kids ko kasi is nakiusap sa akin na sumama ako. Parang naawa lang ako dahil parang Christmas day nga naman. So, and matagal ko na din sila hindi nakakasama. Kaya nag-decide ako na sumama na din. At ang napatunayan ko is grabe talaga yung deception kapag kasama mo yung mga taong walang relasyon sa Diyos. For some reason, naka-display, naka-front sa akin yung tong it's go. Dati din akong nagtutong it, tapos nagpo-poker, ganyan. Tapos may sarili pa nga akong club, yung ako mismo yung nagpapasugal. Nagulat ako, hindi ko napansin. Nakikicheer na pala ako, yung parang sabi ko, yun ang itapon mo, parang sa mind ko. Sabi ko, sayang tatlo na yung hindi pa nagtrayo. Yung may mga ganon, yung sabi ko, tas parang nariray ko, sabi ko, sandali, ano nangyayari sa akin? Ba't parang kinukonsinti ko yung kapatid ko sa alam ko naman na mali. Tapos ang isa pang i-share ko is yung tungkol naman sa, ano ba yun? Diba, syempre may mga video, okay, ganyan. Kanta-kanta sila. Nakikanta din ako, pero ang kinanta ko is yung tungkol pa rin kay God, yung Who Am I, at saka yung Lead Me Lord, ganyan. Syempre, parang maghapon magdamag yung video, okay. I found myself na kumakanta na dun sa secular music. Yung parang, ano ba yung kanta ba yun ng ages? Or basta, nakiki-sing along na ako na parang, nagtry ako magbasa ng Bible kasi parang devotion ko siya everyday na twice ako magbabasa ng Bible. Siyempre, maingay, ganun. In short, wala akong naintindihan sa binasa ko, pero parang, inubliga ko lang na magbasa talaga ako ng Bible. And then, nung paggabi na, parang nagdalawang isip ako, magpe-pray ba ako o hindi kasi, may prayer area ako dito eh. So, parang, paano ako luluhod doon? So, nag-pray ako, nakahiga lang. Tapos yun, halos di ko na din naiintindihan kung anong prayer ko. What am I trying to say, guys, is yung sandali na mapahalubilo ka sa mga taong walang relasyon sa Diyos. Talagang ganun katindi yung impluensya ni Satanas na mahihila ka niya without you knowing na nagpa-participate ka na pala sa kanilang ginagawa na alam mo naman na mali at ayaw ng Diyos. To share with you din yung mga kapatid ko is they are in a wrong relationships. Up to now, nakikipag-live-in sila, premarital sex. I know na kasalanan yun. Sa aming magkakapatid, ako pa lang yung hinakasal. So, aware naman ako, ang buod ng kautusan ng Diyos ay pag-ibig. So, kahit naman ako na may relasyon na sa Diyos at bilang isang itinuwid na ng Diyos, wala akong karapatan na manghusga or i-isolate yung sarili ko para magmalinis. Yung parang, hindi rin naman tama na magkulong lang ako sa kwarto para lang hindi ako ma-expose sa mga kasalanan or para lang hindi ako marindi sa paligid. Mabilis kasi akong maingayan. Kasi yan kasi ang ginagamit ni Satanas, yung mga noise. Yan yung matinding distraction na ginagamit ni Satanas para hindi mapasagi sa isip mo ang Diyos. And sad to say guys na sa totoo lang po, ang celebration ng Pasko dito sa atin, sa Pilipinas, kahit nakita ko dito sa family ko, I don't think na inalala nila ang Diyos. I don't think na naalala nila bakit nagsi-celebrate kami. Karamihan po ito ay real talk. Ang mga tao ay video okay ng video okay, kanta ng kanta, laklakan, lasing doon, lasing dito. Hindi nila naiisip na ang araw na ito kaya ipinagdiriwang ay para alalahanin ang ating tagapagligtas. Dumating ang Panginoong Jesus dito sa mundo, nagkatawang tao ang Diyos, para iligtas tayo sa ating kasalanan, which is yung kasalanan ang magdadala sa atin sa impyerno. Doon tayo iniligtas ng Diyos. Pero dahil nga ang mga tao ay walang relasyon sa Diyos, nagiging tradisyon lang ang pagse-celebrate ng Pasko. Hindi siya dahil inaalala talaga ang kaarawan ng Diyos. Hindi ko nilalahat, pero karamihan. And isa dito halimbawa ay ang pamilya ko. I don't think na totally inaalala nila ang Diyos. Kasi unang-una nakasaad sa banal na aklat na kung ikaw ay iinom ng wine
ng alak, ito ay para sa Diyos, para papurihan mo siya. Pero hindi eh. Pinupuri mo pa ba yung Diyos na ikaw ay sumusuka na sa kalasingan, na sumusuray-suray ka na? Sa totoo lang po, nakasaad sa banal na aklat na ang maglalasing ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Wala naman akong sinasabi na or tinutuldukan na hanggang doon na lang yung mga tao na walang relasyon sa Diyos. Ginawa ko lang din tong video na to para ipaalala sa mga tao kung bakit nag-celebrate ng Pasko at hindi lang dapat sa Pasko natin inaalala ang Diyos. Hindi lang dahil may okasyon kaya natin siya inaalala, or hindi lang dahil may blessings kaya tayo nagpapasalamat. Every day in our life, dapat inaalala natin ang Diyos dahil yung humihinga pa lang tayo ngayong araw, isa na yung pagpapala. Yung tayo ay nabubuhay, ito yung pagkakataon natin para tumalikod sa kasalanan, bumalik sa Diyos. Return to me, sabi ni God, bumalik na kayo sa akin. Tapos saktong nanood ako sa TikTok, may isang Christian na parang 17 years old pa lang siya. Napanaginipan niya yung pagtupok sa mundo, which is talagang namatay yung mga tao. Yung mga tao ay nanumbalik sa Diyos sa takot nila. Pero huli na ang lahat. Huwag po nating hintayin yung biglang darating ang Panginoon, yung takdang araw ng Diyos, kung saan huli na ang lahat. Dahil ang takdang araw ng Panginoon po ay total darkness. There is no light in it, in my life. Mula nung nakilala ko ang Diyos. Parang nagkaroon ako ng mentality na gusto ko na lang dumating ang Panginoong Jesus for the second time para lipulin na ang mundo. So, on my part, parang I know I'm saved na. Alam ko na ligtas na ako. Pinatawad na ako ng Diyos. Kumilos na siya sa buhay ko. Pinagkalooban niya na ako ng Holy Spirit niya. So parang it is my selfish desire na nagnanais akong bumalik ang Diyos para malipol na yung mga tao. Yung mga taong lapastangan sa Kanya, yung patuloy na namumuhay sa kasalanan is makaranas na ng kaparusahan niya. Which is mali po yun. Kaya nga, hindi po dapat tayo naghahangad bilang Christians na maparusahan yung kapwa natin. Hindi naman po na tayo ay excited. Hindi naman po natin dapat alisin sa ating puso na darating talaga ang Panginoong Jesus sa pangalawang pagkakataon. Pero ang dapat po nating itanim sa ating isip at sa ating puso. Kaya natin hinihintay ang Panginoong Jesus para makauwi na tayo sa totoo nating tahanan at upang makapiling na siya. At makapiling na din natin yung mga mahal natin sa buhay. Ang goal natin is makauwi tayo sa totoo nating tahanan. God is our natural environment. Maging aware po tayo na huwag tayong magpadala sa makamundong bagay. Kasi every time na nag-a-attempt ako na mag-share ng word ni God sa kanila, parang ready silang makipag-debate na parang alam na nila. Porket narinig nyo na, yung akala nyo, nabasa nyo na. Akala nyo yun na yun. Pero wala naman sa inyo yung banal na spirito. May mali kayong interpretation or mananatili kayong mapagmataas. Sabi nga ng Panginoon, magpakumbaba kayo sa salita ng Diyos. Isa yun sa pwede nating iregalo sa Panginoon, ang magpakumbaba sa salita ng Diyos. Hindi yung makipagdebate ka, na parang alam mo na yan, alam mo na to. Nais ng Diyos kayong itama, pero hindi kayo tumanggap ng pagwawasto ng Diyos. Galit na galit talaga ang Panginoong Jesus, ang Diyos. Galit na galit siya sa kasalanan. Hindi po niya kukonsintihin ang ating mga kasalanan. Nandyan yung love, which is yun din yung nais kong iparamdam sa pamilya ko, na yung forgiveness ko kung may ginawa man sila sa akin mali. Kahit aware ako na namumuhay sila sa kasalanan, ayoko silang i-condemn or parang ayoko silang totally iwasan. Ito din yung naging reason ko kung bakit sumama ako. Gusto kong magbigay sa puso ko ng puwang para unawain sila. Pero it doesn't mean na they are saved already. Kasi nga, kapag ikaw ay ligtas na, tinanggap mo ng Panginoong Jesus sa buhay mo, nandyan na yung changes. Repentance, total repentance. Hindi lang dahil parang may plano ka lang magbago. Hindi mo nga alam kung bukas o next week buhay ka pa eh. Ganyan ako, yung parang alam ko na kasalanan yung ginagawa ko. Yung nagsusugal ako, nagsisinungaling ako, may plano ako na ganyan, na next year, magbabago na ako, mag-church na ako. Pero anong nangyari? Ang daming nawala. Yung katinuan ko nawala. Namatay pa yung 2 kong anak. So, walang kwenta ang plano ng tao. Kaya, ang ma-advise ko lang kung mapapanood nyo ito sa aking mga kapatid, ang plano nyo ay walang saysay. Sisi na dapat kayo sa inyong kasalanan. Huwag kayong magmataas sa salita ng Diyos. Magbasa kayo ng banal na aklat. Huwag ninyong katamaran yan. Dahil kahit ako na may relasyon na sa Diyos, ganyan katindi ang impluwensya ni Satanas, pipigilan ka niya na magbasa ka ng banal na aklat at magdasal ka sa bawat araw. Nararamdaman ko yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, matindi ang impluwensya ni Satanas.
isasaksak niya sa utak mo na hindi mo kailangan magbasa ng banal na aklat, na hindi mo kailangan magdasal. Bibigyan ka niya ng katamaran sa katawan. At higit sa lahat, ang impluwensya ni Satanas, tatanggalin niya ang takot niyo sa Diyos. Mamuhay na po kayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay na kayo ng may takot sa Diyos. Pagsisihan niyo na yung mga kasalanan niyo hanggat may pagkakataon pa. Nakita niyo naman at alam niyo kung anong nangyari sa buhay ko. At maswerte ako dahil itinuwid ako ng Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataon na magsisi sa kasalanan. Kilalanin siya at katakutan siya. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung goal ko is ang buong pamilya ko ay maakay ko pabalik sa Diyos. Pero beyond by control na kung itong mga taong ito, itong mga kamag-anak ko na ito ay lalapit sa Diyos. Kasi ang trabaho ko lang ay ibahagi ang katotohanan. At malinaw po sa banal na aklat hanggang sa huling parte ng banal na aklat, pinapahayag ng Diyos na ang mga kasalanan gaya ng pakikiapid, mga pangkukulam, kasinungalingan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpatay ng tao, yan po ang maghahatid sa inyo sa ikalawang kamatayan. Magising kayo sa katotohanan na kailangan nyong magsisi at magbagong buhay. Yung ipinagdiwang natin ng Kapaskuhan ay maging umpisa para tayo ay magising sa katotohanan na kailangan natin ng Diyos. Tayo po ay makasalanan, aminin natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya po isinilang ang ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo nagdiwang para lang tayo ay magpakalunod sa alak, makatanggap ng regalo, or tradisyon lang. Tanggalin po natin yung tradisyon. Ang kailangan po natin ay bumalik tayo sa Panginoon. Relasyon sa Diyos ang magliligtas sa atin. Hindi natin masasabi kung nandito na ba tayo sa huling mga araw o kung kailan darating ang Panginoon. Ito pong pamumuhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Pero hindi ko po sinasabi na huwag na kayo magtrabaho. Kasi ako, nagko-continue pa rin ako sa life ko kahit masakit yung pinagdaanan ko. Dahil alam kong gusto ng Diyos na tayo magpatuloy sa buhay. At ang araw ng paghuhukom o ang araw ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Ito ay darating kung kailan hindi natin inaasahan. Importante po na tayo ay maging handa. Kailangan po nating manumbalik sa Diyos. Tanggapin na po ang ating Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas at ating Diyos.